Breaking news mga kabayan, Amerika muli na namang naglunsad ng opensiba laban sa Iran. Ito ay matapos maglunsad ng pag-atake ang Iran sa Kuwait, Bahrain at sa isang pangkomersyal na barko sa Strait of Hormuz. 6 na US Navy at Air Force fighter jet ang sumalakay sa Iran upang tamaan ang 10 target kabilang na ang isa sa pinakabagong anti-ship missile system ng Iran. Pilipinas at Amerika regular nang nagsasagawa ng maritime patrol sa Baho de Masinloc, 3 barko mula sa Pilipinas at 2 barko mula sa Estados Unidos. Suporta ng Amerika sa Pilipinas ipinakita sa China. Isa sa 3 barko na ibibigay ng Amerika sa Pilipinas, pinangalan ng BRP Pag-asa. Ang isa sa mga barko ng Maritime Protector Class vessel ng US Coast Guard ay kasalukuyang sinasanay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Amerika. Chinese Embassy tutol sa panukala ng Cebu City Council bilang pagdeklara sa 12 ng Hulyo bilang West Philippine Sea Victory Day. Ito ay pagkilala at paggunita sa pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Huwag nating pansinin ang protesta ng China. Amerika muling naglunsad ng panibagong opensiba laban sa Iran. Ito ay matapos magsagawa ng panibagong pagsalakay ang Iran sa bansang Kuwait, Bahrain at sa isa pang pangkomersyal na barko na nagdadala ng langis mula sa bansang Qatar patungong United Arab Emirates. Tinarget ng Iran military ang Kuwait, Bahrain at ang MT Kiko matapos bombahin ng US Central Command ang mga drone at missile facility ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Inilahad ng US Central Command na gamit ang puwersang panghimpapawid at pandagat ng Amerika ang bagong opensibang kanilang inilunsad ay tinamaan ang 10 Iranian military target sa iba't ibang lokasyon malapit sa Strait of Hormuz. Makikita ang larawang ibinahagi ng Iranian source na ang kanilang pinakabagong Talye anti-ship cruise missile na kayang tamaan ang target sa mahigit 1,000 kilometro. May bilis na 900 kilometro bawat oras at merong 400 kilong warhead ay tinamaan at winasak ng US airstrike. Ang panibagong pag-atake ng Amerika sa Iran ay kinumpirma mismo ni President Trump sa kanyang social media account. Babala ni President Trump sa Iran, huwag silang magkakamali na ulitin at gawing normal ito sa Strait of Hormuz dahil baka ito na ang magiging katapusan ng Islamic Republic of Iran. Chinese Embassy sa Pilipinas minamaliit at hindi kinikilala ang 2016 Arbitral Award. Ito ay insulto sa ating mga Pilipino. Sila ay mga panauhin lamang, bisita at dayuhan sa bansa natin. Nagawa nilang yurakan ng Chinese diplomat ang karapatan ng mga Pilipino na atin ang Baho de Masinloc. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. to the rescue. Naglabas ng opisyal na pahayag ang kagawaran ng depensa ng Pilipinas sa pagiging balat kayo ng mga Chinese diplomat dito sa Pilipinas. Dahil hindi nila kayang mapaniwala ang mga Pilipino, dinadaan nila sa pang-aalburuto. What is the Department of National Defense doing to combat Chinese disinformation campaigns, especially the ones that are meant to undermine Filipino national resolve? First, there's no substitute for the truth. If you have a correct and, shall we say, veritable narrative, then it's a question of propagation and spreading these narratives. Now, how do we counter Chinese distortive narratives? Number one, the first audience is your own people. And for that, we are very successful, not merely because of our own efforts, but because of the Chinese errors in gauging the psychology of the Filipino people. They misgauge a lot of people. They only can master the psyche of those people as a people, not as individuals, within their own satellites. Walang alisan sa Baho de Masinloc. Yan ang pinatunayan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Ngayon, kasama na ang Amerika. Ito na ngayon ang bagong normal sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Madalas na pagpatrolya ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, maging ng US Coast Guard, lalong-lalo na sa Baho de Masinloc na kung saan ayaw ng Pilipinas at Amerika na maagaw ng Chinese Communist Party at gawing panibagong military base sa West
Philippine Sea. Ang BRP Antonio Luna FFG-15, AW-109 Naval Helicopter, Philippine Coast Guard, BRP Melchora Aquino, MRRV 9702, BRP Capones, MRRV 4404, kasama ang dalawang US Coast Guard cutter mula naman sa US Pacific Command. 3 barko mula sa Pilipinas, 2 barko mula sa Amerika ang umikot sa Scarborough Shoal. Walang alisan, walang yuyoko at higit sa lahat, walang isusukong teritoryo ang Pilipinas sa China. Ito ay kumpirmasyon sa isinagawang hearing sa Senado at Kongreso ng Amerika kung anong tulong at suportang ibinibigay ng US State Department at US Department of War sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard upang labanan ang gray zone tactic ng China at pananakop nito sa teritoryo at nasasakupan ng Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan, for the first time, ipinakita ng Amerika ang isa sa 3 barkong ibibigay nito sa Philippine Coast Guard. Ang Maritime Protector class vessel ng US Coast Guard ay inilipat na sa Philippine Coast Guard. Isa dito ay pinangalanan bilang BRP Pag-asa Marine Protector 2701. Kasalukuyang nasa Amerika ngayon ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard upang magsanay at opisyal na tatanggapin ang 3 barko na ibinigay ng Amerika sa Philippine Coast Guard. Bagong gamit, bagong lakas sa West Philippine Sea. Laban Pinas.